Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Gusto niyo ba ng blind item? Kanina, tayo lang ang ano niyan, ha? Bago ko isulat sa dyaryo yan, at least narinig niyo na ho dito sa Lapid Fire yung ginawang pambabastos ni Morente, kay Mayor Isko Moreno at sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Kahit saan nga magpunta automatic yun. Basta may okasyon. Sa isang lungsod gagawin ng pagtitipon, lalo pa ang opisina ng immigration nasa lungsod ng Maynila. Mga kaibigan. Kaya dapat iniimbita mo yung mayor dyan. Kaya yan kapartido mo, kaya hindi mo kapartido yan, imbitahin mo yan. Customary yan bilang pagrespeto sa mga local chief executive at saka sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Ang palagay mo, kahit ba binoto yan o hindi binoto ng mamamayan ng taga Maynila yan, yung bumoto dyan at hindi binoto, binabastos ninyo ang lungsod ng Maynila, mga kaibigan. Kaya ito, inuulit natin ang Konseho ng Maynila, magpasa kayo ng resolusyon para ideklarang persona non grata. Yaang si Commissioner Jaime Morente na siyang nag-utos para tanggalin ang pangalan ni Mayor Isko Moreno sa mga inanyayahang bisita nila doon sa 79th founding anniversary ng Bureau of Immigration kamakailan lang na idaos, mga kaibigan. Ngayon, gusto niyo blind item? Ito ito hindi pa lalabas sa dyaryo Unahin ko na dito. Merong isang dating mambabatas. Makinig na lang kayo mabuti kasi hindi ako bakla. Yung nagchichismis ng mga blind item. Pero to hindi ko lang pangangalanan, kaya blind item pa rin. Merong isang dating mambabatas. Ang matagal nang hindi na pagkikita ng publiko. Sa publiko. Di siya visible ngayon. Pero ano ito high profile itong dating mambabatas na ito. Pero may mga chismis kung bakit hindi siya napagkikita dati. Kasi ganito, nakulong sa ganon, namatay na raw, yung pala hindi po pala. Ang dahilan pala kung bakit itong dating mambabatas na ito hindi gaanong visible sapagkat di umano hiwalay na raw ito sa kanyang may bahay na isa ring mambabatas. Alam niyo kung bakit? Dahilan pala, itong dating mambabatas na ito ay tuluyan ng nakisama doon sa matagal nang pinagsususpetsahan na karelasyon niya na isa ring mambabatas. Sipin ninyo, puro sila mambabatas, mga kaibigan. Kaya pala itong dalawang ito, nung araw, matagal na yun Ang cellphone pa nun, yung colored lang. Wala pa yung mga ganitong cellphone na magaganda na ngayon ng camera. Itong mga, tawag mo rito? iPhone, mga ganyan. Smartphone. Wala pa yan nung araw. Yung kudrado pa, yung maliliit pa cellphone, Nokia pa. Meron yung colored nun, di ba? Yun ang pinakamahal na nun. Basta nagkaroon ka ng camera na may colored. Kaya pala yung dalawang yan, nakita ko sa Shangri-La Makati
Kinunan ko ng litrato eh. Eh yung babaeng kalaguyo na mambabatas, mga kaibigan, eh nakitang kinunan ko siya, ang sama ng tingin sa akin. Parang si Corina Sanchez. Kinunan ko lang ng camera doon sa Araneta Coliseum kasama si Marroas eh. Ang sama na ng tingin sa akin eh. Paano? Ayaw yata makunan ni Corina yung katawan niya. Mga kaibigan, nakita niyo na ba katawan ni Corina Sanchez? Naku, sus Mariosep. Iba rin eh. Ha? Kumbaga sa jeep eh. Baba na rin ang makina eh. Mga kaibigan, oh. O Ben, balik tayo dun sa mambabatas na ito. Ito mambabatas na ito, naku, dahil pera niyan. Kaya siguro, nagkaroon sila ng di umano'y love affair. Ngayon, itong kanyang, itong isang mambabatas ngayon. Itong mambabatas na babae, na di umano'y kinakasama ngayon nitong dating mambabatas, may mga anak na ito eh. Ewan ko lang kung nagsasama pa yan, yung asawa niya, yung mga tatay ng mga anak niya, hiwalay na. Yun ang hindi ko alam. Kaya pala hindi na in good terms itong dating mambabatas tsaka yung kanyang may bahay na mambabatas ngayon. Dahil dun sa isa pang mambabatas din na babae. Yan. Nahulaan nyo na ba kung sino yan? Tsaka ko na susulatin ho yan. Inuna ko na kayo dito na mga nakikinig sa atin. Ang tabayanan nyo yung iba, baka may makatunog niyan sa ibang programa. Iyan na naman. Gagayahin na naman tayo, mga kaibigan, para lumabas na sa kanila nang galing. Ano po? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Etong si Risa Ontiveros, puro kademonyohan din ang naiisip nito no? Kalahin niyo yung Soji Bill. Syoke. Syoke Bill. Ngayon naman, ito raw. Ano raw ito? Historical daw. Yung pagpapasa dito sa panukalang diborsyo sa Pilipinas. Siyempre, itong si Risa, mahilig ito sa drama Gusto nito yung mga presentation sa Senado, may drama, may umiiyak pa nga ron Binubugbog ako ng asawa ko Yan, mga ganyang babae, no? Yun ang ginagamit nilang dahilan para daw maipasa yung diborsyo. Unahan ko na ho kayo, no? Pagpasensya nyo, maaaring hindi kayo sang-ayon sa akin bilang hindi ho pabor na maisabatas yan diborsyo. Maisabatas man yan, bahala kayo sa buhay nyo, gusto nyo ng diborsyo. Pero inuuna ko na ho, ang stand ko sa diborsyo, against ho ako sa divorce. Ano man bagay na labag sa batas ng Diyos, doon ho ako sa panig ng Diyos maninindigan. Bawal ho yan Ang katunayan ang banggit niyan sa banal na kasulatan namumuhi anya ako sa diborsyo. Ibig sabihin, napopoot, di ba? Namumuhi yung napopoot sobrang galit na yun, di ba? Yun yung pinakamatinding galit, yung poot.
Ha? Mga kaibigan, yun ho ang pagkakabanggit eh. Ang Panginoon Diyos ho ay napupuot sa diborsyo. Kaya masasabi ninyo lahat ng kontra sa batas ng Diyos, itong ang tagapagtaguyod sa Senado, si si Risa Ontiveros, babae pa naman na naturingan. Di ba? Sipin ninyo, pinagmamalaki niya pa, yan daw, historical. Minsan naman lukon-lukon lalaki ron. Pabor sa diborsyo. Maniwala ba kayo doon? Tingnan niyo itsura ng yung mga pinahihirapan ng asawa, mga kaibigan na naghahanap ng diborsyo. Para makahiwalay doon sa makalas yung kanilang kasal. Di ba? Maghahanap lang ulit na mapapangasawa yan eh. Di ba? May kwento nga eh. Hindi na bali. Hindi. Kayo, ano masasabi ninyo? Yung sa bakla lang eh, di ba? Kaya galitan Diyos dyan kay Eli Soriano, Kuyukot. Bakit? Nanunurbo yan eh. Sa Wetpacks eh. Mga kaibigan, kaya nga may kasong rape yan eh. Kaya nagtataguyan ngayon sa bansang Brazil. Wanted po dito. Ano yun? Sodomy. Mga kaibigan. Hindi ba, kung basahin ninyo kasaysayan ng Biblia ginunaw yung Sodom at Gomorrah sa galit ng Panginoon Diyos eh. Sipin ninyong sinunog yun, mga kaibigan. Malibang kay Lot tsaka doon sa pamilya niya, walang pinatawad ng Diyos doon eh. Hinihiling pa nga yata ni Lot noon na patawarin eh. Alang-alang sabi ng Panginoon Diyos, manap ka dyan na 100 matino. Wala ka makita, 10, manap ka. Hindi ko gugunawin yan. Sa isa na lang yata eh. Wala pa rin makita eh, si Lot eh. Katunayan, nag-utos ang Diyos ng anghel eh. Pinapunta ron para kunin itong si Lot tsaka yung kanyang pamilya. Ilalabas niya. Mga kaibigan, dahil to si Lot, ayaw umalis yung kanyang pamilya. Pinapunta ron anghel. Magandang lalaki yung anghel na isinuguron, mga kaibigan. Nakita ngayon nung mga kapitbahay ni Lot. Baka lahin ninyo gustong gahasain yung lalaki. Nasugo ng Diyos doon. Isipin ninyo yun. Sabi ni Lot hindi, wag yan, niya. Ito na lang mga anak kong babae. Ayaw sa babae. Ang gusto ay lalaki. Yan. Sa sobrang galit, ginunaw. Kaya po, yung Soji Bill na yun, katarantaduhan yun eh. Dinadaan sa drama to si Raulo, yung vice ganda, di ba? Kung ano pinagsasabi, mga kaibigan. Pag wala na raw bang matres, yung babae, tinanggalan ng matres, hindi na raw babae. Humahanap pa ng simpatye. Gusto niya, pagalitin yung mga babae laban sa mga kumukontra dun sa Soji Bill. Gago ka pala eh. Ba't pag tinanggalan ng matres, ibig mo sabihin hindi na babae yun. Itinuturing na hindi babae. Paano mo naisip yun? Di ba? Paano mo naisip yun na hindi na itinuturing na babae dahil tinanggalan ng matres? Mga kaibigan, sira ulo na ang mga publiko habang may mga nakikita ng publiko na may mga ganyan ng pag-iisip sa Senado. Alam nyo, sa batas ng Diyos, kung kayo Kristiyano, kaya ano man ang relihiyong kinabibilangan ninyo, basta't ang
pinakabase ng inyong pananampalataya Kristyanismo, aba, isa lang ang paniwala dyan, mga kaibigan. Sa Biblia lang lahat kumukuha ng susunding aral yan, ng batas, mga kaibigan. Hindi ba? Ipinagbabawal yung diborsyo. May utos naman dyan sa mga mag-asawang hindi magkasundo. Pwede kayong maghiwalay. Pero, hindi kayo pwedeng magpakasal sa iba habang ang isa sa mag-asawa ay nabubuhay. Yun ang batas dyan sa Biblia gusto lang nilang bigyang katwiran siguro gusto nilang mag-asawa ulit. Maging legal yung pag-aasawa nila sa iba. Mga kaibigan, ginagamit nilang dahilan yung pagsasabatas ng diborsyo para maging malaya sila na magawa yung gusto nila na isa pang paglapastangan sa batas ng Panginoon Diyos yan. Alam nyo, yung kasal kasi, yan ang pinakasagrado sa lahat mga kaibigan Kasi ang umimbento niyan Diyos tapos gusto nilang sirain. Yung sinabi ng Diyos nung ikasal ng Diyos ang tao, ang sabi niya, ang pinagsama ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yun ang kasal mga kaibigan Yun ang sakramento ng kasal. Ngayon, gusto nilang baguhin yung pinakikialaman nila. Pati yung tungkol dun sa Soji Bill na yun. Mag-uumpisa yun dun sa kubeta lang. Sa kubeta lang nag-umpisa yun. Marami nang ibubungang hindi maganda yun. Sa sandaling maipasa yung batas na yun, abusado pa naman yung marami, di ba? Pagkatapos yung nangyari dito sa bakla, na si Jazz, Jazz ba yun? Ang daming gumaya sa kanya. Na nakikiihi sa mga ihian ng babae. Mga kaibigan, pinalalabas ng gwardiya. Nakipag-away pa sa gwardiya Hindi mo ba niyang kilala kung sino ba kayo? Para pumapasada lang kayo dyan sa karsada Parang dito yun Mga kaibigan parang malapit dito Kasi maraming bakla rito. Di ba? Diyan sa baba dahil bakla dyan. Ngayon, kung ano yun puro salungat. Siguro hindi naman tayo nagtataka kung bakit ganyan ang isip nitong si Risa Hontiveros Kasi yan si Risa, komunista yan Mga kaibigan, wala naman Diyos yan Akala mo may mga nalalaman itong mga taong ito. Huwag kayong magpapaloko sa ganyan. Huwag niyo susuportahan yung mga ganyan. Nakita ninyo? Ang klase ng mga senador na meron tayo. Sipin ninyo, pati yung pananampalataya natin, pakikialaman ito Kasi, pag yan naging batas, sisira na yan sa ating mga anumang relihiyon ng ito any religion na ang Kristyanismo ang base mo. Isa lang ang dapat na paniwala dyan naghahanap lang ng dama yung iba dyan Pag pinahirapan ng asawa, gusto nila maging karamay nila lahat ng asawa. Di ba? Iba naman yung dinanas niya, siguro. Nakita ba natin kung bakit nangyari yun? Tayo ba kasama nila? Nag-iiyak lang sa Senado yun gustong palabasin ni Risa Hontiveros, tayong lahat, nasaksihan natin yung pangyayari sa loob ng bahay nila. Problema nilang mag-asawa yun Kakalad ka rin nyo dyan sa Senado, pinakikialaman ninyo, pati
problema ng may problema. Hindi ba? Ginulpi ka pala ba't di ka tumakbo sa pulis? Di ba? Ba't diyan kasi Senado nagsasalita? Di ba? Kundi mga tarantado yan. Nag-umiyak pa eh. Mga kaibigan. Baka naman may problema ka. Di ba? Baka naman nanonorotot ka. Kaya ka nagugulpi. Di ba? Nagpakasal ka eh. Tapos ngayon gusto mo diborsyo. Di ba ho, mga kaibigan? Ano yan? Parang kanin, ha? Susubo mo, pagkatapos pag napaso ka, iluluwa mo. Abay, tarantang. Hindi ho ba, mga kaibigan? Ano pa ba yung ichichismis kung isa sa inyong blind item? Ito parang chismis ang dating, pero hindi naman ho chismis eh. Ha? Mga kaibigan sa ibang araw na lang. Baka sumobra tayo eh. Basta hindi ko muna susulatin, unahin ko na dito maibalita sa radyo at saka tayo napapanood sa sa channel 224 sa Sky Cable po, Pagkatapos TV Plus. Ayan, bahala na kayong maghanap. Radyo Bandido, mga kaibigan, saan pa ba? Tayo napapanood. Wala pa ibang cable natin, Braille, Wala pa, Kasi may mga nagtatanong saan ho ba signal meron? Wala pa ho, Pagka hindi pa ho namin binabalita, wala pa ho. Kaya doon tayo, Sky Cable, Channel 224. Kayo, ano masasabi ninyo doon sa kwan? Sa, diborsyo? Para ika nga po malaman natin ang reaksyon nyo. Ako walang wala nakikitang dahilan Hindi kayo magkasundo, maghiwalay na kayo. Kaya hindi kinakalag yung kasal na yon habang kayo'y nabubuhay. Binibigyan pa ng pagkakataon, laging bukas. Ang pagkakataon na magkasundo yung mag-asawa. At saka yun ang sinasabi ko kahit sa mga anak ko, mag-asawa, pag kayo nagka-problema, siyempre, babangon ng problema sa mag-asawa. Imposible namang hindi. Lahat nagkakaproblema yan. Kaya lang kako, ang sinasabi ko, basta't may problema, halimbawa, lalapit kayo sa ibang tao para magpayo sa inyo. Di ba? Kapag ka ang tao, kinausap ka, nakausap mo yung tao, sinasabi, dinidiin yung isa't isa sa inyo. Halimbawa, ikaw yung babae, ikaw yung humingi ng payo. Pagka yung asawa mo, dinidiin itong hinihingan mo ng payo, huwag ka maniwala ron. Mahanap ka ng ibang magpapayo sa'yo. Ganon din yung lalaki. Kapag ka yung nilapitan naman ninyo at hinihingan nyo ng payo, ang ipinapayo sa inyo kung yung pagkakasundo ninyo, yun ang tunay na nagpapayo. Mga kaibigan, huwag kang pupunta rin sa tao na gagatungan kayo para tuluyan kayo maghiwalay. Loko-loko ito si Risa Ontiveros Mga kaibigan, promotor ng mga kuwan ito Kaya si Satanas, hindi na nagpupunta sa Pilipinas. Dahil yung ilan sa mga trabaho niya ginagawa na ni Risa Ontiveros. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mga kaibigan, mapunta tayo dito sa mga inchik, di ba? Tingnan ninyo,
Itong immigration napakabait sa mga inchik. Papasok ng inchik. Pero kay Mayor Isko Moreno tsaka sa mga taga Maynila, malupit Bakit ho? Kasi akalain ninyo imbitado pagkatapos pinabura yung pangalan. Bastos, di ba? Birthday pa lang ngayon ni Carolina Luge ng Pisa, Italy. Batiin natin. Tsaka yung mga may birthday ngayon, birthday din ni Cassandra Valenzuela yan. Baka akala ninyo kung sino si Sandra Valenzuela. Magaling na kwan yan. Magaling na dancer yan. Nagtuturo at saka maraming tinulungan yan. Tinulungan niya puro bakla. Mga kaibigan, kaibigan ko yan Ako hindi ako galit sa bakla. Ang galit tayo, tiyak na sasangayon sa akin sa mga sinasabi ko, si Sandra Valenzuela. Birthday niya rin kasi ngayon ka-birthday mo, si Carolina Luge ng Pisa, Italy. At dahil birthday nila ngayon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back. Magpapatuloy po tayo, babasa-basa ho tayo ng mga reaksyon dito at mga pagbati unahin ko na, batiin kasi baka wala pa ito Si Lou, ang may bahay ni Mr. Edgardo Lim sa New York City. Binabati po natin si Ginang Lou. May bahay ni Ginoong Edgardo Lim sa New York City. At eto, si Grace Go, merong kaibigan natin ito matagal na kasama natin to sa mga rally nung araw. Si Grace Go, sabi niya, balasahin na rin yang immigration na yan. Isa din bulok na agency yan. Oo, natatanda nyo. Alam ba ninyo kung nag-umpisa tayong mag-cover dyan sa immigration. Si Miriam ang nakaupo dyan mga kaibigan. Diba, doon ako na-demandang unang-una, nabinyagan ako ng libel ni Miriam, dating judge yan, si Miriam, bago siya naging immigration commissioner. Isipin mo, ang imahe ni Miriam Santiago noon grapbuster Sino magkakalang gumagawa siya ng katiwalian? Bukod tanging tayo lang. Lahat ng dyaryo, kakampi ni Miriam Lahat ng istasyon yata ng radyo Ultimo istasyon ng gasolina, tsaka istasyon ng tren Kapanalig ni Miriam Santiago, hangang-hanga sila. Ewan ko kung magkano, bakit, di ba? Nung ibulgar natin sa dyaryo, meron akong dyaryo nun dinimanda ako ng libel. Nanalo naman ako. Alam ni Andrea Domingo, sila mga garapatan ni Miriam Santiago nung araw si Leo Pintanaleon. Nabati natin siyempre ang katropa nating si Arlene Tanyedo Varias. Ayan. Kumusta nga pala sa mother mo, Grace? Si katropang June Di Valencia. Ayan. Sabi niya, si Morente pala. Yun.
Tsaka nanalo pang mayor si Era. Ay, hindi ko alam to. Walang pinanggalingan to mga ano rito eh. Si Francis Carpio. Guys, speaker si Erap. Ay, nako. Hehe. At mga politiko, paano? Questionable. O, sabi ni Francis. Questionable yon yung dapat hindi na ginagawa mga guest speaker, lalo na yung mga organisasyong respetado. Minsan sila pang promotor. Nag-iimbita ng magnanakaw. Bibigyan pa nila ng plaque. Bakit? Lalo na yung mga Rotary. Naku, huwag niyo imbitahin yung mga politiko dyan. Ha? Lalo na alam niyong masama ginagawa eh. Di ba? May mga utak naman kayo. Hindi naman kayo magiging Rotarian kung wala kayong kokote. Di ba ho? Si Hector Ponasier. Maraming mga Tsekwa akong kilala na pangalan ay Pilipino. Labas-pasok ng Pinas at Taiwan. Ang negosyo ay human at goods smuggling since 1984. Oo, marami ho yan talaga. Meron pa nga ngayon mga fake passport eh. Saan nila kinukuha yung fake passport? Saan nila ginagawa yan? Mga inchik, dayuhan, di lang inchik. Foreigner, pagkatapos ang passport eh, Philippine passport. Hindi naman taga rito. Matagal na yun, ginagawa ng immigration yun. Sindikato nila yun, yung baboy-baboy nung araw. Mga kaibigan. Pagka incheck, baboy-baboy, tawag dyan. Pagka Bombay, human smuggling ng Bombay, kambing. Si Buenos Dias, Joel Diaz. Ano ito? Di ba sabi ko na yan kanina? Declare Morente as persona non grata in the city of Manila. Yun. Tama yun, Jundi. Taga Maynila ka eh. Ako, taga Maynila. Dapat ma-insulto ka eh. Na-insulto ka, di ba? Sabihin mo na ikaw, hindi mo gusto si Isko Moreno. Mayor yan eh, ng Maynila eh. Gago ba kayo? Di ba? Sana kung si Erap yan, talagang hindi nyo dapat imbitahin. Di ba? Kasi dapat yung mga walang hiya, alam mo nang convicted na yan, hatulan na yan, ano pa ba gusto mong ebidensya dyan? Ano pa bang patunay? May mas matibay pa bang patunay kundi yung pagiging convicted ni Erap? Di ba? Tapos aanyayahan mo, nako. Yan. Pero yung customary, kung si Erap nga, okasyon, nandun si Presidente Duterte, pero Maynila, nandun din si Erap. Di ba? Kasi customary yun. Pero kung ako masusunod, di nyo na dapat iniimbita niya. Walang hiya yan eh. Di ba? Si Dave Dombriki po. Nanonood po sa atin. Si katropang Jorge Beichong ng Tokyo. Si Hector Ponasier. Ayan. Simpleng question, di masagot ni Erap. Tapos, sabi ni Edgardo Lim, Morente, sobra ka. Kung makasip-sip, darating din ang araw mo. Yan. Si Freddy Karamat. Si Josie De Silva Ignacio ng Canada. Si Sela Nalatno, Untalan. Magandang gabi. Si ano ito? Sabi ni Hector, yung kasunod nung tanong niya. Simpleng tanong kay Erap na, what vice can't you live without? Hindi nasagot. Tapos guest speaker pa. Hindi,
maraming tinanong kay Erap nung araw eh. English eh. Iba sinagot niya eh. Di ba? O, si Freddy Karamat pala, taga Kalsada, Taguig City. Si Linda Espiritu. Oh, enjoying ha. Sabi niya, ano sabi? More power to your program. Ayun. Watching every day. Minsan malabo mata ko. Ang main office pa naman ng immigration nasa loob ng Manila. Tama yun, Jundi. Yung nga sinasabi ko. Kaya, hindi lang si Isko na insulto ron. Pati mamamayan ng lungsod ng Maynila. Si Emmanuel Inigo from Jubail, Saudi Arabia, nanonood po sa atin. Kumusta kayo dyan? Si, ano to? Carmela Torres Balcos na ating pong katropa, mga tropang Lapid Fire. Si Raul Villanada. Si Oscar de Jesus. Ito'y matagal na nating katropa ito sa California. Siyempre, si Jerry Grad, di ba? Si Jerry Sims. Inuula niya kung sino yung mambabatas. Tama ka. Si ano ito? RJ Rivera. Natatawa ko, daming humula, oh. Tama naman. Hindi naman mahirap ako magpahula eh. Di ba? Hindi katulad sa iba eh. Sa akin, di mo na kailangan bigyan ng clue. Paalaman mo na, di ba? Kasi lagi ka sumusubaybay dito. Previously, meron na akong parang nabanggit tungkol dun sa dating mambabatas, di ba? Si Leofin Tanaleon. Humingi ka ng clue. Ayan, magbasahin mo na lang yung mga hula nung iba dyan. Si Edwin Javier. Magandang gabi. Si Rega Salvador. Ayan. Si Rega Salvador, taga Bulacan po yan, ano? Hindi ako nagkakamali. Si ano to? Teka. Si Samahan may bahay sa Amerika. Kaya gusto ko nakikinig eh, meron chismis. Chismis daw yun. Si ano ano to, ibulong mo na lang sa tropa. Hindi na kailangan, Oscar, magbasa ka na lang dyan, oh. Mababasa mo na. Kaya lang, di nyo alam sino yung isa. Yung involved na isa rito, hindi nyo alam. Yung kanyang ano ngayon, yung kanyang mama. Ayan. Si Tito Austriaco, watching from Orange County, California. Ayan. Si Edwin Javier, chismis paminsan-minsan. Si Tina A. Rodriguez from Winnipeg, Canada. Nanonood po siya. Ayan. Meron pang Bible verse si Jundi Valencia. Mukhang gusto mo kompetensyahin si Bad Eli Kuyukot Soriano. Si Minohara Zamora. Tama ba? Mia Nora. Kala ko Japanese. Mia Nora Zamora watching from Japan.
Sino yung isa? Nahulaan mo yung lalaki, yung babae, hindi mo nahulaan. Hindi po din po ako sang-ayon sa diborsyo kasi naniniwala ako na ang lahat ay nadadaan sa mahinaon na pag-uusap dahil lang galit ang pumapatay sa liwanag ng ating pag-iisip. Hindi, siyempre, hindi namang basta-bastang magkakasundo kung mayroong malalim na kwan. Alam niyo yung pagkakaalit, ha? Meron ding nasa Biblia rin yan eh. Kahit na hindi sa asawa mo. Basta may kagalit ka. Di kasama na yun, di ba? Pag meron kang nakagalit, huwag mong patatagalin. Ha? Ang inuutusan pa nga doon kung sino yung walang kasalanan, siya pang lumapit eh. Di ba? Bakit? Bakit sinasabing huwag patatagalin? Kasi, habang tumatagal, pag meron kang kaalitan, tumitigas yung puso mo, hindi mo napapansin. Ganun yun eh. Lalong lumalaki yung galit mo. At nagiging matigas. Di ba? Si Bak Yaonza, di rin ako pabor sa diborsyo, lalong lolobo ang populasyon natin. Oo. Habang nood ako, lapit pa nasilip ko sa terrace namin, ang daming pulis. Malapit sa kondo namin, high alert daw. Meron terrorist. Nako, si Arlene Tañedo Barrias to, sa Amsterdam. Meron daw terrorist doon. Si Adi Reyes ng United Kingdom. Willie de la Cruz. Yan. Yung di kasama sa tropa, walang bulong. Masarap daw ang tumbong sa Maynila, hindi yung kay Eli Kuyukot, ha? Sabi ni, alam niyo ba yung tumbong? Uso yun sa Tondo eh. Yung sa Tondo meron lang noon, sa iba, ibang lugar, wala noon. Yung parang bito kayo. Sa sabaw, masarap yung sabaw noon ha, pag may bawang. Sunog na bawang. Sa Tondo, marami noon. Ayan, mga kaibigan, kasalukuyan may nangyayari daw doon na tinutugi sa mga pulis, na mga terorista doon sa Amsterdam kila Arlene Tañedo Barrias. Kumusta rin kay Mon Barrias. Yan ang kalaban dito sa Europe, Arlene, mga terrorist, sabi ni Carolina Luge. Nanggugulo sila kung saan yung magandang lugar, tahimik. Diba? Binubuisit nila, no? Concepcion Ison Chulbo. Tipong nabiting kami sa pakikinig dito tungkol sa blind item mo. Di ba, meron pa tayo niyan. Ang sa akin naman, yung mga taong ayaw ng divorce, okay lang. Wala naman tayong magagawa kung ipapasa nila yan. Kaya lang, hindi tayo makukumbinsi ron. Si Greg Belus Jr. Pero kung ipapakita natin hindi tayo kumbinsido, mas marami, siguro wala nang dahilan para ipagpatuloy nilang isang kagaguhan na pinag-aaksayahan ng pera at panahon sa Senado kaysa mas mga importanteng issue. Diba? Ganun lang yun eh. Kaya natin pinalalakas ang boses natin para hindi na masayang ang panahon, ang pera ng taong bayan. Sa walang kakwenta-kwentang iniisip at pinagmamalaki pa nitong si Risa Hontiveros, mga kaibigan. Si Risa Hontiveros, ilagay mo sa gobyerno yan, yung ganyan, mamamalagi sa senador, congressman yan, habang panahon, habang nakakalakad yan, mga kaibigan, at wala siya sa partido ng ruling administration, sigurado kalaban lagi ng administrasyon yan. Hindi susuporta yan kailanman sa isang administrasyon na hindi niya kapanalig sa partido. Puro sira lang gagawin niya. Tinan mo mga naiisip niyan,
makasisira pati sa pagkatao, di ba? Oh. Magkakaroon ng maling moralidad ang tao dahil sa kanila. Oh. Si George Santiago, ng sa Amerika ito eh. Si Boyet Potenciano, legal separation lang. Meron man tayo nun eh. Meron na tayo nun. Meron nga dito yung ano ba yun? Bukod sa legal separation, meron pa rito. Yung pinag-uusapan din na problema yan eh, na matagal, lakarin. Hindi divorce eh, pero parang divorce na rin yun. Si Joel Cruz, dapat sila na pangalan niya di Risa kasi po laging wala sa ulirat ang mga drama niya. Totoong meron tama na sa ulo. Perfect. Perfect. Alam niyo si Risa, hindi niya may paliwanag hanggang ngayon. Tahimik siya ron sa issue ng droga ni Kenneth Dong. Paano? Nahuli siya ron di ba? Idineklara niya sa kanyang statement of expenses, yung sa COMELEC, yung SOSE, statement of contributions and expenditures na pagkatapos ng eleksyon, obligadong yung mga komandidato mag-submit nun. Dideklara nila magkano ang ginasta nila at kanino nang galing. Di ba si Kenneth Dong, kahit nung unang takbo niyang senador na natalo siya, nagbigay din si Kenneth Dong. Batahimik kayo ron. Di ba? Basa ko, gusto palabasin ni Vice Bading, como wala matres, hindi na babae. Hindi, pinalalabas niya, masama yung si Tito Soto. Ibig mo ba niyan sabihin, pagka ang babae tinanggalan ng matres, hindi na babae? Tinan mo, gumagawa siya ng logic na, para gumawa ng galit sa mga kababaihan labang kay Soto. Humahakot ng magagalit kay Soto doon sa issue na yun. Sabi ko nga sa inyo, lahat naman niya, mababanatan natin yan eh. Kung sa issue. Pero kung babanatan mo lang sila dahil galit ka sa kanila, hindi ho pwede rito yun eh. Sa programa natin, di ba minsan may mga gagong ganun? Galit ka ba niya kay gano'n? Gago. Anong galit? Si Fernando Villarico, salamat Yung gumupit sa akin binalasa ko na. Joke. Joke lang. Si Carmina Punsalan Banks, nanonood sa atin from California. Isa lang po ang nilalang na alam kong gustong pantayan. Ang Diyos ay si Satanas, alias Eli Soriano. Hindi, wala yun doon. Hindi kasama ron. Si si Edward, si Ewang. Mukhang ayaw nyo kung padalawin kay Piskal. Yung pala, na-cremate na pala si Piskal Arthur Cruz ng Pasay. Di nyo na ako binalitaan eh. Si si Ricky Reyes naman, maganda rin ang sinabi. Maraming magaganda sinasabing bakla eh. Nagpapayo sila. Ito lang mga, mga, kumbaga sa aso, mga askal ito eh. Ito yung mga, sobra na ito, mga sukdulan. Ang pagiging mahalay nito mga taong ito. Si Ariel D. Cabawatan, nanonood po sa atin from Spain yata, Si si Tina, nabati na. Si Gary Man ng Tokyo, Japan.
Si Concepcion Ison Chulbo. Nabanggit na natin kanina rin. Si Tito Cabangon at Gloria Cabangon ng Chicago. Fervently praying for your safety and health, Kapersi and Mayor Isko. Salamat po. Sa kanya nun na lang sabihin niya. hindi ho niya tayo napapakinggan siguro. Tsaka para malaman niyang isa kayo sa mga naniniwala sa kanya, sa City Hall, sulatan niyo. Padala niyo ng card. Si Jerry Grad. Si, Aida Trillana ng Paris, France. Ayan. Si Christina Laksina. Salamat po Si Gilbert Silvestre. Nabati na rin natin. Si Mike Madela. Ayan. Si Abigail. Sana ang mag-asawang hindi magkasundo ay mag-usap, hindi para maghiwalay, kundi para maayos. Yun nga ganon. Siyempre, kailangan may pagkakataon, may mamamagitan sa mga mag-asawa. Ang pipiliin nyo, yung magpapayo na kayo ay magkaayos o tutulong gumawa ng paraan para magkaayos. Hindi yung pag sinabi, tarantado talaga yung mga lalaki na yan, mga ganyan. Tinan mo, ipinaris na rin sa iba. Akala mo sila magkakatabing natulog mga kaibigan di ba? Mga ganun Naku, taga mga walang yaya. Naku, hiwalayan mo na yan. Di ba? Mga ganyan yung mga babae. Okay, nasisira. Si Reynald Floria watching from Napoli, Italy. Si Elizabeth Dungo. Mga kaibigan. Si Rodsky Cruzistic. Sa tropang Pinoy ng Johnson Controls Dubai. Binabati natin Tropang Pinoy ng Johnson Controls Dubai. Si Brenda Espeleta, gusto ng mga estudyante yan, nag-guest speaker para may time sila mag-text habang nagsasalita. Kasi hindi naman nila maintindihan yan, bulol kaya kita mo, nasisira mga kabataan natin dahil sa pakikipolitika ng mga pamunuan ng paaralan. Dapat ang mga gegest nyo lang, yung mga may matututunan yung mga akadim, di ba? Ba't kayo namumulitika? Si Rogie Tortalakino, ang title ng senadora, Miss Hasler, 2019. Si Joselito Camacho, yung isang dating mambabatas, saka yung niya ngayon, mama niya na mambabatas. May kapatid pa yun na mambabatas din. Lintik na buhay ito, mga kaibigan. Si Joselito Camacho ng Pleasanton, California. Binabati natin, Si Arnel Mercado ng Winnipeg, Canada. Ayan, si Joe De Lemos. At ang kanyang may bahay na si Telma De Lemos. Si Ricardo De Guzman. Si Lian Zhu Huarang. Nakikinig from Doha, Qatar. Si Alberto Arevalo. Joselito Camacho. May tinatanong siya kung si Joselito ay taga-Imus. Si Colin Gavin, si Elmer Ecleo. Bakita mo? Si Elmer ng Pasig. Santa Lucia. Diba? Si Rudy Santos ng Bandang Horoscope, nasa California. Si Leonilo Baculanlan. Ayan. Si... Si Roland Mendoza. Nanonood sila from Calgary, Canada. Thank you.
Si Gilbert Silvestre, si Ormisco is a student of Philippine national politics, kaya hindi siya ang nagbibigay opinion with regards to national and international. Hindi pa panahon. Kay Lacson, dapat niyang subaybayan. Madam siyang matututuhan. Yun. Si Meme Dalmasio Lagdamen, sipain na lang papunta San Juan. Nasipa na ho, matagal na, si Erap. Andun na sila. Hindi na nga raw umuwi dyan sa Maynila, di ba? Yung binili niyang bahay dyan para makatakbo. Silvio Lugarte, si June Elvis Espinosa, isang Elvis Presley of the Philippines natin yan. Jigs Iscaro, si Glenn Caraang, si Albert Arevalo, si Belia Salidor Priibado Rehencia, si Noel Campos ng Pittsburgh, California, Maynardo A. Perez Jr. Ng Odessa, Ukraine. Yun, layo nun. Si Jong Akende, watching from Lake Elsinore, California. Ayan. Nilo Formentera. Si Nilo Formentera, putol yung text. Si Richard Evangelista. Si Violet Agmaliw ng Calgary, Canada. Sino pa ba? Lito Magat, Orlando Serrano, ang dami pa ho dito. Danny Javier, ng LA. Nanonood din po sa atin. Elizabeth Dungo. Ayun, annulment. Sabi niya, tama yun, yung annulment. Hindi ako sanay dyan kasi wala akong balak makipag-divorce. Nabati natin si Lolo Benjamin Tado, Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa lahat po ng nanood sa ating pong live streaming, lalo na po sa mga tumutok sa atin sa Sky Cable Channel 224 at sa TV Plus. Sa pangalan ni Braille, ang ating Technical Director, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Commissioner Jaime Morente. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tunay.
dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas.